Kapag bumiyahe ka kay Lalamove, may iba't ibang diskarte rito mga pards. Pwedeng solo driver ka lang, wala kang pahinante, tapos malapitan lang yung kunin mo, hindi ka gano'ng lalayo sa inyo. Pwede rin naman, may diskarte din naman yung mga medyo malayo, yung mga ganon. Yun, recommended pwedeng pahinante na ron. Kasi pwede ka na makapag-double booking nun mga pards. Pwede rin naman yung yung puro malayuan ang kukunin mo, sabay-sabay, 3 booking. Halimbawa, nasa Manila ka, puro papuntang Batangas lahat, 3 yung kunin mo, or 4, 2 pooling, 2 regular. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 6 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 10:03 AM. First booking from San Bartolome going to Ramon, Magsaysay. Sa halagang 505. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Good morning mga pards! Lalamove daily life tayo. Medyo tinanghali na naman kami ng biyahe ni tatay kasi 10:03 na. Medyo, pero lagi. Lagi naman kami tinatanghali ni tatay. Kasi kahapon yung biyahe natin, naka-6 na booking kami sa maghapon. Malalayo. Yung last booking namin sa may Malolos, Bulacan nga. Naabot kami ng alas 10 bago kami nakarating dun sa may Malolos, Bulacan, yung drop-off namin. Kaya medyo masakit pa yung mga kasukasuan namin. Kaya tinanghali kami ng biyahe. Ngayon, subukan natin ngayong Wednesday kung kikita tayo ng maganda mga parts. Tsaga-tsaga tayo rito ngayon kay Lalamove 1,000 kg. Alright, let's go! Papunta na kami sa may pickup location. Dito na tayo mga parts sa may pickup location natin, alanganin yung lugar ayun na, sinasampa na nila yung kargada. Okay, first booking na pickup na namin, papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.7 km. Alright, let's go! Yung first booking natin mga parts, dediretso muna namin to kasi malapitan lang to. Kaya rekta muna natin sa drop-off tong first booking namin. Traffic na naman mga parts dito sa may Carino Highway. Panginoon po Maliar, gagamitin na po namin ang aming time space warp ngayon din. Drop off tayo mga pards, first booking. Pero ng 500 tayo, manokle. 500. 500? Oo, yan. Pa-picture lang ako sir Okay, salamat sir. Update sa mga booking mga pards. Nandito kami ngayon sa may Ramon, Magsaysay, sa may Project 6. Ito yung mga booking nyo. Dami rin ngayong may mga napipending 10:58 mga pards. Ayun si tatay sa labas, bumibili ng ulam namin. May nadaanan kaming ulam, mukhang masarap yung mga tinda dun. Madami siya, maraming maraming kaldero. Time check tayo, 11:02 AM. Second booking namin from Apolonio, Samsung, going to Payatas sa halagang 813. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Maganda talaga yung booking ni Lalamove ngayon mga pards kasi halos 5 minutes lang kami nagkabang nung pagtapos namin i-drop off yung first booking namin. Nakakuha agad kami ng second booking. Ganyan yung mga sinasabi ko sa inyo mga pards Pagka matumal, siguro mga ilang araw yun, tapos bila na naman lalakas na naman yung booking nila Lalamove. Ganun pa bago-bago. Sa loob ng 1 linggo, minsan 3 araw matumal, tapos may 2 araw na malakas, ganyan. Paiba-iba Minsan may 1 linggo na matumal, may 1 linggo na malakas. Diba, bago pumasok yung August, medyo matumal Ngayon, mga August 3, ganyan, biglang gumanda yung booking na naman nila Lalamove. Kaya pag kami nagtatanong sa akin kung maganda yung biyahe nila Lalamove, di ko agad masagot ng ng diretsyon kasi gawa ng minsan matumal, minsan malakas naman yung booking nila Lalamove. Pabago-bago mga pards. Kaya maraming tatanong sa akin ng ganyan kasi mga gusto kumuha ng loan kung okay pa ba, kung maganda pa ba, malakas pa ba. Yun mga kadalasan tanong nila sa akin Ang dami nagko-comment tapos nagme-message sa akin directly. Kaya minsan, hindi ko masagot ng diretsuan din gawa nga ng pabago-bago yung biyahe nila Lalamove dito. Ang sa akin lang, pinapayo ko lang pagka ganyan, tiyaga talaga. Kasi pagka matumal, tiyagain mo lang. Bigla naman lalakas yung biyahe natin, di ba? Lalo kang gaganahan bumiyahe nung pagka biglang lumakas, ganun. Kaya kailangan talaga, tiyagaan talaga yung biyahe dito. Foldable table, World Craft, gawa talaga nila World Craft. World Craft furniture.
Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 kilometer. Alright, let's go! Kapag bumiyahe ka kay Lalamove, may iba't ibang diskarte rito mga pards. Pwedeng solo driver ka lang, wala kang pahinante, tapos malapitan lang yung kunin mo, hindi ka gano'ng lalayo sa inyo. Pwede rin yung ganun mga pards. Kasi kadalasan medyo hindi kalakihan yung kikitain mo pagka malapitan, tapos pa isa-isang booking lang. Recommended yun sa solo driver lang, walang pahinante. Kung halimbawa, nagba-boundary ka ng 1,000, naka 1.8 ka, di may 800 ka, ganun. Or 1.5 ka lang na malinis, di may 500 ka. Kasi yung 1K sa boundary mo yun. Pwede rin naman, may diskarte din naman yung mga medyo malayo, yung mga ganun. Yun, recommended pwedeng pahinante na ron. Kasi pwede ka nang makapag-double booking ng mga pards. Pwede ka nang bumiyahe ng mga 10 hours to 12 hours nun. Pwede rin naman yung yung puro malayuan ang kukunin mo, sabay-sabay, 3 booking. Halimbawa, nasa Manila ka, puro papuntang Batangas lahat, 3 yung kunin mo, or 4, 2 pooling, 2 regular. Kadalasan gumagawa ng ganun yung mga malayuan, yung mga wala nang uwian, mga pards eh. Ang ginagawa nila nun, nagbabaho na sila ng mga damit. Lingguan na ang uwi yun, linggo na. Bibiyahe ng yun, ng 5 o 6 na araw sa isang linggo. Kasi mas maganda yun, dahil pagka napunta ka na ng probinsya, doon ka na mag-aabang. Halimbawa, Pampanga, doon ka inaabot ng gabi, doon ka na matutulog. Pagpapaumaga ka na ron para kinabukasan ng umaga, may makuha kang booking pabalik naman ng Metro Manila. Ganun yung ibang diskarte nila eh. Meron din naman na bumibiyahe ng maghapon, siguro mga 14, 15 hours to 17 hours, ganun. Kinabukasan, hindi na bibiyahe, magpapahinga na yun. Tapos kinabukasan ulit, saka naman sila bibiyahe. Ganito dito, sa pagbiyahe kay Lalamove, may kanya-kanya tayong diskarte sa pagbiyahe. Sa amin ni tatay, uwian ng ginagawa namin eh. Siguro mga 10 hours to 12 hours lang yung biyahe namin araw-araw. Ang ginagawa namin, yung saktong biyahe lang, hindi rin mauubos yung lakas namin. Para kinabukasan, kaya pa namin bumiyahe, 'di ba? Kasi pag sumagad ka ng lumagpas ka sa 12 hours, 15 hours, 17 hours, sigurado yung sasakit na yung katawan mo eh. Kinabukasan, di ka na makakabiyahe. Kaya susunod na araw ka ulit bibiyahe nun. Kaya ginagawa namin ni tatay, ganito lang. Yung saktong oras lang, mga minsan pa nga 8 hours lang eh. 8 to 12 hours lang yung mga biyahe namin araw-araw. Para nakakauwi pa kami ng bahay, makapagpahinga kami. Para kinabukasan, biyahe ulit. Ganun ang diskarte namin. Nasa sa inyo na yan, kung anong diskarte gagawin nyo kapag nagsimula kayong bumiyahe rito kay Lalamove. Ikaw tayo, anong gusto mong diskarte pag bumiyahe rito? Isang linggo walang uwian? Oo, pwede rin yun. Gusto mo ba yan? Kaya mo ba yan? Binata ka, wala ka. Basta binata. Hindi, kahit naman na ang ganitong edad na natin, pwede pa naman tayo walang uwian ah. Kunin natin yung mga papuntang mga Baguio, mga Benguet, Tayo, Sagada, mga ganyan. wala na uwian yun. Isang linggo na tayo uwi nun, babaon tayong damit, no? Sarap siguro, no? Mapupunta ka ng mga bandang Sagada, pupunta ng mga Quezon, pag kami dagat, maliligo ka sa dagat. Kaya may baon tayong maraming damit nun, tsaka mga, brief. Naglalaro, no? Oo, para lang tayo naglalaro nun, di ba? Pagka may dagat, ligo muna tayo. Para lang tayo namamasyal. May mauwi kaya tayo nun? Ha? Baka pag uwi natin sa bahay, galit sinanin sa atin. Malintik kayo! Para kayong namasyal ah! Wala kayong nauwi ah! Nag-outing lang tayo ah! May bombero. May sunog yata. Baka yari tayo kinanay nun, no? Wala tayong nauwi. 500 lang nauwi natin. Parang pasyal lang yata ginawa nyo eh. At least napamasyal tayo. Na-enjoy natin yung isang linggo nating biyahe. Ganun dati, may ginawa kami. Yung jeep ni tatay, ginawa namin mga nagkarga ng gulay tsaka prutas. Kinukuha namin sa may Ordaneta, Pangasinan. Dadalhin namin ng Bicol. Kasi yung bayaw ko taga Bicol eh. Sinubukan na tatay yung business ng ganun eh. Yung jeep niya, hindi niya muna pinambiyahe. Ginawa namin kargada ng mga mga gulay tsaka prutas. Aso, no? Balik patulan tayo, no? Walang kinita eh. Walang kinikita. Parang lang, pangkrodo, pangkain lang namin. May sobra talaga, konting-konti lang. Siguro 500 lang kay tatay, 300 sa akin. Ilang araw tayo doon, no? Talo. Ano ka, sa linggo? Halos isang linggo kami sa Bicol eh. Nilalako namin yung mga sa mga palengke eh. Ang hirap din kasi gawa na may mga suki na rin sila ron, ayaw na rin kumuha sa amin. Kumbaga sa pilitan lang, yung mga iba na pipilitan, kumukuha sa amin ng gulay, ganun, tsaka prutas. Kadalasan yung pautang. Pag pautang mo, kinukuha nila. Gano'n man layo, Pangasinan, North, papunta kami ng Bicol sa Albay, papunta ng South. Ako sa jeep, ganun lang ako kasi puno yung nasa likuran ako eh. Puno ng gulay tsaka prutas. Yung pwesto ko, nakaganon lang ako. Natutulog kasi nga, ang dami namin
kargada. Marami nang sinubukan si tatay na gawing business dati itong medyo bata-bata pa siya. Maganda lang nun, nakapunta kami ng Albay, Legazpi Albay. Yung mga Mount pa yun, nakikita namin Tapos siyasabayan namin ng pasyal, naliligo doon sa mga dagat doon, mga magandang beach. Tapos yung mga magandang parke doon, pinupuntahan din namin. Doon kami nagtitinda ng mga mangga, nilalatag namin sa doon. Nilalakaw namin, binabahay-bahay namin para maubos lang yung dala naming gulay tsaka prutas. Kasi doon nga sa may Ordaneta, mura doon Mura yung mga bagsakan ng gulay tsaka prutas doon Galing Baguio, yung mga gulay tsaka prutas. Tapos, pababa pa kami ng Arayat. Kasi sa Arayat, maraming mga doon mga milon. Tapos yung mga kamatis, Mga kamatis. Mura doon, bagsak presyo yung mga kamatis doon. Siyempre, tutubuan namin gawa nga ng nagdi-diesel kami. Tapos, pa. Minsan, NLEX, mga tolpi. Kaya ganun yung negosyo ni tatay dati, naalala ko lang Ano pa ako noon, binata pa ako lang, sumasama ko kay tatay sa may papuntang Legazpi Albay. Medyo bata-bata pa si tatay noon nung mga panahonan na yun Kaya kaming dalawa ni tatay, kalahati ng buhay namin nasa kalsada. Sa kalsada kami nabuhay. Diyan kami nagkakapera. Diyan kami namulat sa kalsada. Nandito na kami mga parts sa may drop-off location namin ng second booking. Kaso, malakas pa rin yung ulan. Kaya mga parts, Muulan pa rin sa labas. Kaya mahirap magbaba ng items ngayon. Walang bubungan tong pagdadalan namin. Ipapasok dyan sa bahay na yan. Yun mga parts, nagkapote na lang si sir para mahakot niya yung ibababang items. Okay mga parts, tapos na yung second booking namin. Nagbigay si sir ng 900 via GCash. 813 lang yung booking niya. Bale, may tip kami doon na 87 ng tip natin ngayon mga parts. May bagyo na naman mga parts Lakas ng ulan, kanina pa to. Naghanap kami ng booking ngayon. Hanap kami ng mga pwestuhan kasi kakain kami ni tatay Alauna na. Fairview to Caloocan North. To, pwede na to, kuha namin. Fairview to Caloocan North. Malapitan lang muna tayo. Time check tayo. 1:11 PM. May pangatlong booking na kami. From Fairview going to Caloocan North sa halagang 510. Ang layo ng pick-up location ay 1.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Mamayang hapon sana mga parts, lalayo kami ni tatay para maganda-ganda kitain namin. Kaso napapaisip kami, lakas na naman ang ulan Mabagyo na naman Mahirap kasi mabaha Takot kami sa baha ni tatay. Kaya malapitan lang muna ulit tayo ngayon. Okay mga parts. Yung pick up natin. Mga gulong. Third booking natin to. Okay, third booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 8 km. Alright, let's go! 2:03 na ng hapon mga parts. Huminto na yung ulan dito sa may Commonwealth kami banda. Papunta ng SM Fairview to. Malapit naman sa SM Fairview. Doon kami liliko. Regalado Highway. Kasi Caloocan North to. Deliver na itong third booking namin sa may Amparo Village. Caloocan North ata yun Caloocan North yun Tama, Caloocan North pa yung deliver natin. Amparo. Nakakalito yan Amparo, Diparo, Reparo. Maliligaw ka na kung saan yun. Pag sinabi sa'yo, doon sa Reparo. Pare-parehas Diparo, Amparo, Reparo. Ayun nga. Kaya nga nakakalito Ito, papuntang Bagong Silang, San Jose del Monte, Bulacan. Sir, dito may RJ, sir. RJ, mga gulong. 2:39 PM mga pards. Nandito kami sa may Amparo, North Caloocan. Nag-aabang ng pang-apat na booking namin. Ano ba sabi ko kanina, tay? Diparo o Amparo? Nakakalito rito. Diparo ata sinabi ko kanina Pumunta tayong Diparo. Sinabi mo Amparo pala. dito. Amparo Village, Caloocan North. Marami Amparo, Diparo. Yung Amparo, dito sa bandang papuntang Malaria. Yung Diparo, papunta ron sa may malapit sa Novaliches Bayan yun Yung Susano Road, malapit yun doon. Yung Reparo, sa Santa Cateria, malapit sa may Baysa, Reparo yun. Amparo. Magkakatunog kasi, pero isang lugar lang, North Caloocan siya. Yung lumabas, Caloocan North to Manila. Bilis, nawawala agad. Ipindutin ko sa
na. Pipindutin ko pala na wala na eh. Basta nandito talaga tayo sa lugar ng mga medyo sulok-sulok na. Medyo mahirap kumuha ng booking. Marami rin napapadpad dito ng mga lalamove driver. Kaya nag-aagawan din sa booking. Alam mo, kalalabas lang, pipindutin ko palang ganun na wala na. Time check, 2:46 PM. May nakuha na kami pang-apat na booking. From Greater Lagro going to Batasan. Sa halagang 556. Ang layo ng pick-up location ay 3.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Gagawa nila yun. Okay, sige sir. Doon lang kay Doktora, boss. Doon yun sila nagagawa eh. Doktora. Okay, ay kay Doktora, kay Dok. Kay Dok, Doon lang sabi sa mo. bungad, malapit lang din doon sa may simbahan. Yung pinagagawa nila. Makikita mo naman nag-ano yun eh. Nag- Waterproofing lang. Sige. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.1 km. Alright, let's go! Sir, saglit lang. Bababa lang yan ha. Sir, chipping yan? ha? Chipping gun may kasama jacket. Wala. Wala siyang binigay eh. Wala? Oo, yun lang binigay niya. Oo, lahat yan sir. Sa inyo lahat yan. Pero basura, dinala niya rito, no? Ba't sila may basura? Di mo gagamitin. Basura, din sinama na. Sabi gagamitin niyo daw eh. Kaya nilagay niya lahat eh. 4:34 ng hapon mga pards. Bale, uwi na kami ni tatay. Gagarahin kami ng maaga para makapagpahinga kami. Babawi kami bukas eh. Kahapon, pagod kami. 11:30 na ng gabi kami nakauwi. Kaya maaga kami uwi ngayon. Nandito kami ngayon sa bandang Commonwealth pa Regalado Avenue. Diyan sa may FCM. Malapit sa FCM na to. Traffic na mga pards. Last hour na kasi. Traffic talaga lagi dito eh pagkahapon. Mamaya na lang mga pards. Pag uwi ko ng bahay, sabihin ko kung nakamagkano kami. Aga namin umuwi ngayon. Siguro kung bibiyahe pa kami, 2,000 pa kami hanggang mamayang gabi. Pahinga kami sa yung katawan namin eh. Kapag sumagad ka talaga, nabukasan, sakit yung katawan mo eh. Kailangan talaga balance eh. Balance lang yung biyahe. Baka sa na rin siguro, katandaan na rin namin dalawa ni tatay kaya madali na sumakit yung katawan namin. Konting malayong biyahe lang eh. Sakit na agad yung katawan. Pero may mga tao malalakas yung katawan eh. Kahit umaabot ng 15 hours sa biyahe, kinabukasan, biyahe ulit, ganun ulit. Siguro dati, mga batang pa yun, bata pa yung mga katawan. Pero dati nung bago kami ni tatay, ganun eh. No tay, no? Inaabot kami alauna. Tapos kinabukasan, ganun na naman. Abutin naman kami ng madaling araw na naman. Ano pa? Parang ganado pa kasi bago lang. Pero pag medyo tumagal ka na, parang iniinda mo rin sakit ng katawan eh. Pero okay lang kasi kumita naman din tayo eh. May mga tip-tip din tayo nakuha. Kaya pahinga muna na maaga, bawi bukas. Ganun lang, diskarte. Pag sumakit katawan mo, pahinga ka na maaga para bukas recover. Ganun na naman. Sasabak ka ulit sa isang matinding biyahe na naman. Okay, income reveal tayo. Bali nakaapat na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 1,907. Pagkatapos nakakuha kami ng 150 na tip. Pag inad natin, magiging 2,050. Pagkatapos bawasan natin ng 500 na diesel at 100 na pangkain. Bale, ulam lang mga parts 100. Hindi na kami nagmerenda. Sa bahay na kami nagmerenda. Kaya 100 lang yung pangkain namin. Pag inad natin yung diesel tsaka yung pangkain, 600. Ngayon, ibawas natin sa 2,050. Ang kalalabasan mga parts ay 1,450. Ayun ang kinita namin sa araw na to. Naka 1,450 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.